Layunan ng predestinasyon ay hindi ang ating kaginhawaan, hindi ang ating kapurihan, hindi ang ating kaluwalhatian, kundi ang layunin ay ang kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Bakit tayo pinili? Hindi po para sumikat, hindi para magmayabang, hindi para sabihin natin, oh, mas matalino ako, mas mabuti ako, kaya ako pinili. Pinili tayo upang ang kanyang biyaya ay mabigyan ng kapurihan. Isipin po natin, kung ikaw ay pinili dahil sa iyong sariling kabutihan, ang kapurihan ay sa iyo. Pero kung ikaw ay pinili sa kabila ng inyong mga kasalanan, ang kapurihan ay tanging sa Diyos lamang. Kaya ang tamang tugon sa doktrinang ito ay hindi po pagmamataas, hindi pagtatalo, hindi pagsasabing mas matalino ako kasi naiintindihan ko ito. Ang tamang tugon ay pagsamba. So ipagpapatuloy po natin ang ating lesson sa chapter 3, ang ating confession. At kung babalikan po natin, natapos natin yung paragraph 1 doon sa aming mga bisita, ay just to give you a point, doon po sa paragraph 1 natutunan namin na ang Diyos ay may isang walang hanggang plano. Okay? Isang dekreto po na sumasaklaw sa lahat ng bagay na nangyayari at mangyayari. Itinakda niya ang lahat, ngunit tandaan po natin na kahit itinakda ng Diyos ang lahat, hindi po siya ang may akda ng kasalanan. So, ganun din doon sa sa paragraph 1, pinag-usapan din natin na ang ating kalayaan o yung ating free will ay hindi po nawawala, kundi ito po ay itinatag din ng ating Panginoon. Pangalawa, sa paragraph 2, natutunan din namin na ang dekreto ng Diyos ay hindi batay sa kanyang paunang kaalaman o yung kanyang foreknowledge. Hindi po tumingin ang Diyos sa hinaharap at nakita niya kung sino ang mananampalataya at saka lang po siya pipili doon sa mga mananampalatayang iyon. So hindi po ganon. Ang kanyang kaalaman ay batay sa kanyang dekreto lamang. Okay? Hindi po kabaliktaran. Kasi ito po, sabi ni A.W. Pink, God foreknows that will be because He has decreed what shall be. Ibig sabihin, hindi po tumingin ang Diyos sa hinaharap upang malaman kung ano ang gagawin, kundi itinakda niyang mangyayari, kaya doon, alam niya na po ang lahat ng mga bagay. So I hope na malinaw po yun. Ngayon po, dito tayo sa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral. Kumbaga, titignan natin ito na ito yung pinakapuso ng Kabanata 3. Na matapos nating malaman ang Diyos na may isang dekreto at ang dekretong yon ay hindi batay sa kanyang foreknowledge, tatanungin natin ngayon, ano nga ba ang nilalaman ng dekretong ito? Ano ang tinakda ng Diyos tungkol sa kaligtasan at ng kapahamakan ng mga tao at ng mga anghel? Isa sa pinagkuhanan ko ng aking reference na mas madalas nating babanggitin sa umagang ito ay si John Knox. Siya po ay isang kilalang reformer ng Scotland at sumulat siya ng ganito sa kanyang aklat. The doctrine of God's eternal predestination is so necessary to the Church of God that without the same faith cannot be truly thought, neither surely established. Man can never be both through humility and knowledge of himself, neither yet can he be ravished in admiration of God's eternal goodness, and so moved to praise Him as appertained. Ito pong sinabi ni John Knox na ang doktrinang ito ay kinakailangan para sa isang simbahan. It is a necessity na kung wala ito, tatlong bagay ang binabanggit ni John Knox. Hindi mo lubusang may papaliwanag ang pananampalataya. Pangalawa, hindi madadala ang tao sa tunay na humility o pagpapakumbaba. At pangatlo, hindi mapupuspos ng pagtatangi o pagkamangha sa kabutihan ng Diyos. Kaya hindi po optional yung doktrinang ating pinag-aaralan. Ito po ay necessity, kinakailangan ng isang iglesia. Ngayon po,
Matutunghayan natin ngayon yung ating natunghayan natin yung ating general decree ng Diyos sa nakaraang linggo. Tayo naman ay papasok, which is the theme of our lesson for this morning, the specific decree. Ang puso ng Kabanata 3. Ano ang tinuturo ng kasulatan tungkol sa predestinasyon? So may binigay ang confession natin na mga proof text na ating isa-isahin na pag-aaralan. Bago yan, basahin muna natin ang paragraph 3. By the decree of God for the manifestation of His glory, some men and angels are predestinated or foreordained to eternal life through Jesus Christ to the praise of His glorious grace. Others being left to act in their sin to their just condemnation to the praise of His glorious justice. Allow me also to read in Tagalog, sabi dito, sa pamamagitan ng dekrito ng Diyos para sa pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian, ang ilang tao at mga anghel ay itinakda sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa kapurihan ng kanyang maluwalhating biyaya, ang iba naman ay pinabayaan na pumilos sa kanilang kasalanan tungo sa kanilang makatarungang kaparusahan, sa kapurihan ng kanyang maluwalhating katarungan. So, pansinin po natin dito sa paragraph na ito ay may dalawang pangkat na binabanggit. Una, the elect. Pangalawa, the non-elect. Ito po ay nahati sa sangkatauhan o sa mga anghel na binabanggit. Una, ang tinatawag na elect. Sila ay itinakda sa buhay na walang hanggan, pero hindi sila itinakda na walang kaparaanan o walang paraan. Ang confession natin ay nagsasabi, nabanggit doon, through Jesus Christ, sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang Diyos ay hindi lamang pumili ng isang grupo ng mga tao. Naglaan din siya ng tagapagligtas para sa kanila. At walang iba kundi si Jesucristo. Pangalawa, ang mga hindi pinili o mga non-elect. Pwede rin nating tawagin na sila ay reprobate. Sila ay yung mga iniwan o hinayaan, left to act in their sin. Hinayaan na kumilos sa kanilang kasalanan. Hindi sila pinilit ng Diyos na magkasala. Hindi niya sila ginawang makasalanan. Sila ay nagkasala ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Ngunit ito ngayon ang objection na lumalabas. Karamihan sa mga nagsasabing evangelical, ganito pa rin yung kanilang mga tanong. Kahit na hindi ginawa ng Diyos ang tao na makasalanan, may kinalaman pa rin ba siya sa kamatayan ng masama? Ang sagot, oo, may kinalaman pa rin siya sa kamatayan ng masama. Tingnan natin yung paliwanag ng reference natin na si John Knox. Sabi dito, God hath willed, that will, and shall will the death of some men. The destruction of these wicked men was not against the will of God. The Holy Ghost, speaking of the son of the Eli and the high priest, saith, but they will not listen to the voice of their father, for it was the will of the Lord to put them to death. 1 Samuel 2:25. Ang pagkasira po, pagpatay at kamatayan ng mga masamang tao, tulad ng mga anak ni Eli doon sa ating text, ay hindi laban sa kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil inahayag na ng Diyos noon pa man na sila'y kanyang papatayin, sila'y kanyang wawasakin. At ang nangyari sa kasaysayan ay nagpapatunay lamang na tinupad na ng Diyos ang kanyang ipinangako. Again, ang confession natin ay hindi sapat na sabihin lang natin na ganito ang itinuturo. Dapat nating patunayan ito sa salita ng Diyos. Kaya isa-isa nating titingnan yung ating mga proof text sa 1 Timothy 5:21, Matthew 25:34, Ephesians chapter 1, 5-6, at ganoon din sa Romans 9:22-23. 1 Timothy 5:21, sabi dito, in the presence of God and of Christ Jesus and the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. Pansinin po natin ang
praise na sinasabi doon, and of the elect angels. Ang kanyang mga piniling anghel. Ang salitang elect or chosen in other version ng Bible ay hindi ginamit ng walang kabuluhan. May mga anghel na pinili din po ng Diyos na nananatiling banal. Now, bakit po ito mahalaga? Kasi po, pinapakita nito na ang predestinasyon ay hindi lamang para sa mga tao. Dahil kung ang Diyos ay pumili ng mga anghel, hindi katakataka na ang buong sangkatauhan ay kanya ring pinili. Pinili niya ang mga tao. Hindi ito isang bagong gawain ng Diyos. Ginagawa niya ito mula pa sa walang hanggan, kasama na ang mga anghel. Kaya ang pagpili sa atin, mga kapatid, ay hindi po aksidente. Bahagi ito ng kanyang malawak na plano para sa buong sangkatauhan, para sa buong nilikha. Matthew chapter 5 verse 34. Then the king will say to those on his right, "Come, you are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Again, pansinin natin ang praise, prepared for you from the foundation of the world. Inihanda para sa inyo mula sa pagkakatatag ng mundo. Bakit po mahalaga ito? Dahil dito ipinapakita na ang kaligtasan ay hindi po nakasalalay sa ating desisyon. Hindi tayo nagpasya na sumunod kay Kristo at pagkatapos ay inihanda ng Diyos ang kaharian. Hindi po ganon. Kundi bago pa tayo ipinanganak, bago pa tayo gumawa ng anuman, inihanda na ng Diyos ang kanyang kaharian para sa kanyang mga pinili. Kaya ang pag-asa po natin ay hindi nakasalalay sa ating pagbabagong desisyon na araw-araw na lang, walang tamang desisyon, di po ba? Sa ating buhay, maya't maya may pagbabago. Pero tandaan natin, nakasalalay po ito sa walang hanggang paghahanda ng Diyos. Yan, na-discuss po natin yung 2 talata na nagpapakita ng predestinasyon ay biblical. Ngayon po, dito sa mga susunod na talata, ano kaya ang dahilan ng pagpili ng Diyos? Ephesians chapter 1 verse 5 to 6. Sabi dito, He predestined us for the adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. Tignan natin ang 2 mahalagang praise sa chapter na ito. Una, according to the purpose of His will. Tinaring ganap sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kasiyahan ng kanyang kalooban. Again, babalik tayo sa objection ng nakararaming sekta. At ang objection, madalas ganito, hindi ba't ang pananampalataya ay dahilan kung bakit tayo pinili? Hindi ba't dahil naniniwala tayo, kaya tayo pinili ng Diyos? Well, ganito po ang paliwanag ulit ni John Knox mula sa kanyang librong isinulat, you must prove that you can believe before you be elected. But the apostle proves the contrary, saying, as many as were ordained to eternal life believe. Acts 13:48. Faith therefore follows election and is not the cause thereof. Dito po pinapaliwanag ni Knox ang kanyang basihan ay sa Acts 13:48. At ipinapatunayan niya na ang pananampalataya ay hindi dahilan sa pagpili. Ang pagka-ordain o ang pagtatakda ang siyang nauuna. Kaya naman ang pananampalataya ay sumusunod na lamang. Ang ikalawa, to the praise of His glorious grace, para sa kapurihan ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang layunan ng predestinasyon ay hindi ang ating kaginhawaan, hindi ang ating kapurihan, hindi ang ating kaluwalhatian, kundi ang layunin ay ang kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Bakit tayo pinili? Hindi po para sumikat, hindi para magmayabang, hindi para sabihin natin, oh, mas matalino ako, mas mabuti ako, kaya ako pinili. Hindi po. Pinili tayo upang ang kanyang biyaya ay mabigyan ng kapurihan. Isipin po natin, kung ikaw ay pinili dahil sa iyong sariling kabutihan, ang kapurihan ay sa iyo.
Pero kung ikaw ay pinili sa kabila ng inyong mga kasalanan, ang kapurihan ay tanging sa Diyos lamang. Kaya ang tamang tugon sa doktrinang ito ay hindi po pagmamataas, hindi pagtatalo, hindi pagsasabing mas matalino ako kasi naiintindihan ko ito. Ang tamang tugon ay pagsamba. Lumuluhod sa harap ng Diyos at nagsasabing, Panginoon, hindi ko alam kung bakit ako ang pinili mo. Hindi ko alam kung bakit ako ang minahal mo. Pero salamat po, sa iyo ang kalwalhatian. Kung ang dahilan ng pagpili ay nasa Diyos at hindi sa atin, ano naman ang masasabi natin tungkol sa mga hindi pinili? Dito tayo ngayon sa Romans chapter 9 verse 22 to 23. What if God, desiring to show His wrath and to make known His power, has endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction, in order to make known the riches of His glory for vessels of mercy, which He has prepared beforehand for glory. Kung uunawain po natin ito ng mabuti mga kapatid, Romans 9:22 to 23, alam nyo isa po ito sa mga mahalaga at madalas na pagtalunan na talata pagdating sa usapin ng predestinasyon. May mga dalawang uri po na binabanggit dito. Uri ng vessel. Una, yung vessel of wrath, kung mapapansin nyo. At sabi dito, prepared for destruction. At under that, vessel of wrath, may dalawang bagay na bibigyan natin ng pansin. Dito ay yung verb na prepared. Hindi po ibig sabihin na ang Diyos ang aktibong naghahanda sa kanila para sa kapahamakan. Tandaan po natin yon. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ang aktibong naghahanda sa kanila para sa kapahamakan. Itong prepared sa wikang Greek ay ang verb na ginamit, ito po ay maaaring passive. Ibig sabihin, maaring sila mismo sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pagkakasala o patuloy na kasalanan ang naghahanda sa kanilang sarili para sa kapahamakan. Isipin natin ang isang taong paulit-ulit na nagkakasala. Sa bawat kasalanan, lalong tumitigas sa kanyang puso. Kanina sa ating mensahe, pinatigas ang puso ng mga Israelita. Binigyan na nga sila ng pagkakataon na mapalaya mula kay Pharaoh. Pero eto, patuloy pa rin na ang kanilang pagtanggi. Kaya lalong tumitigas ang kanilang puso. Sa bawat pagtanggi sa ating Diyos, lalo tayong lumalayo. Siya mismo ang naghahanda ng kanyang sarili para sa paghuhukom. Etong mga makasalanan ng mga taong ito, sila mismo ang naghahanda ng kanilang sarili para sa kanilang sariling paghuhukom. Pangalawang bagay, under pa rin ng vessel of wrath. So, bago ang paghatol, God endured with much patience. Notice the phrase, endured with much patience. Ang Diyos ay nagtiis ng mahabang pagtitiis, mga kapatid. Hindi po siya nagmamadaling pumuksa. Actually, pinakita niya ang kanyang pagtitiis kay Pharaoh. Pinakita niya ang kanyang pagtitiis sa mga Israelita. Kung tutusin yung kanilang paglalakbay patungong the promised land, it will only take 45 years. Pero 45 days, but it took them 45 years. So makikita natin dito, maging kay Pharaoh, binigyan ng 10 salot ng Panginoon upang palayain ang mga Israelita. And even doon sa Genesis chapter 15 verse 16, sinabi ng Diyos kay Abraham, ang kasamaan ng mga Amorita ay hindi paganap. Ibig sabihin, naghintay ang Diyos ng mahigit 400 taon, 400 years bago pa niya hinatulan ang mga Canaanites. Binigyan sila ng maraming henerasyon upang magsisi. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay makikita natin dito, hindi po siya pabigla-bigla. He endured with much patience. Ang pangalawang vessel of mercy. Mga sisidlan ng awa. Sila ay prepared beforehand for glory.
Inihanda pa nung una para sa kaluwalhatian. Pansinin natin ang pagkakaiba ng verb na ito. Dito, ang prepared beforehand ay malinaw na aktibo ang Diyos sa paksang ito. Ang Diyos ang aktibong naghanda ng mga vessel of mercy para sa kaluwalhatian. Pero ito ngayon ang objection. Hindi ba dapat iligtas ng Diyos ang lahat? Bakit niya pinababayaan ng iba? Again, basahin natin ang sinabi ni John Knox. If you dare that say that Christ would have gathered those murderers as he gathered his own chosen flocks, himself will convict you of a lie, for he affirms that they were not of his sheep. John 10:26, and therefore that they could not be gathered to his fold, that they were not of God, and therefore that they could not hear his voice. John 8:47, that he did not pray for the world. John 17:9, and therefore they could never be united to God. What John Knox is trying to explain, sabi niya dito, hindi lahat ng tao ay tupa ni Kristo. Hindi lahat ay pinili. Hindi lahat ay pinagdasal ni Kristo. John 17:9, nandoon yung panalangin ng Panginoon. Now, hindi po ito kalawalan ng katarungan ng Diyos, kundi ito ay ang kanyang malayang kalooban. Meron po tayong chart dyan at makikita natin yung pagkakaiba ng dalawang vessel. Okay, yung vessel of wrath and vessel of mercy. So, again, ipinapakita doon sa 4 na talatang ating napag-usapan, may dalawang grupo doon, the elect and non-elect. Pero may isang napakagandang halimbawa dito sa Lumang Tipan, doon sa Exodus chapter 4 to 14. At bahagi ito doon sa ating narinig na mensahe kanina, yung pagpapalaya ni Pharaoh sa mga Israelita. Exodus chapter 4 to 14, medyo mahaba ang kwento ito. So I urge you, mga kapatid, if you have time to read this sa inyong mga bahay. Pero gusto ko lang bigyan ng punto ang kwento na to. Dito, ang pinakamalinaw na halimbawa sa Biblia kung paano pinatutunayan ang predestinasyon at kung paanong ang Diyos ay may kalooban, ngunit ang tao ay may pananagutan. Ang narrative, ganito po, just to give you a point of the story, si Moses ay isinugo ng Diyos upang sabihin kay Faraon, palayain mo ang aking bayan. Subalit, paulit-ulit na tumanggi pa rin si Pharaoh. Now, pansinin natin ang sinabi ng Diyos kay Moses kung ating bubuksan sa Exodus chapter 4 verse 21. Bago pa man siya pumunta kay Pharaoh, nag-uusap si Moses at ang Panginoon, sabi na ng Panginoon, I will harden his heart so that he will not let the people go. So bago pa man gumawa ng anuman si Faraon, sinabi na ng Diyos sa kanya, patitigasin ko ang puso ni Faraon. Well, ito po ay isang predestinasyon sa pagkilos. Hindi nag-react ang Diyos sa ginawa ni Faraon, bagkus siya ay kumilos muna bago gumawa si Faraon. Hindi po ito hula. Ito po ay pagtatakda. Hindi rin ito teorya lamang. Ito ay totoong pangyayari na nakasulat sa Exodus. Dito natin makikita na ang Diyos ay hindi lamang po taga-masid, taga-observe. Siya ang Panginoon ng kasaysayan. Meron po tayong chart dyan, yung nakasulat, yung mga 10 salot, 10 plagues, at nandyan din po yung mga verses. At doon sa pag-uulat tungkol sa puso ni Faraon, makikita natin dito that he hardened his heart. So, halos lahat makikita natin that the Lord hardens Pharaoh's heart. The heart of Pharaoh was hardened. Okay, nandyan lahat yung mga verses na binabanggit. So, ano po ang itinuturo nito sa atin? Una, ang Diyos ay may kalooban tungkol kay Faraon bago pa man siya nagkasala. Sinabi ng Diyos kay Moses, ako ay magpapatigas sa kanyang puso.
So bago pa man ang unang salot, alam na ng Diyos ang magiging wakas nito. Ito po ang tinatawag nating predestination. Pangalawa, si Faraon ay hindi po inosente. Isa siyang malupit na mga alipin sa mga Israelita. Isa sa mga malupit na kautusan niya ay yung sinabi niyang patayin niyo ang mga sanggol na mga lalaki. Exodus chapter 1 verse 16. So ang kanyang kapahamakan ay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Hindi siya isang mabuting tao na pinili ng Diyos, bagkus siya ay isang masamang tao na pinabayaan ng Diyos sa kanyang mga kasamaan. Pangatlo, ang Diyos ay nagbigay ng maraming pagkakataon kay Pharaoh na magsisi. Biro nyo, 10 salot, 10 paraan ng pagsisisi ang binigay ng Diyos. Bawat isa doon ay, kung tutusin, babala na ito kay Faraon. Bawat isa ay tawag ng pagsisisi. Pagdating doon sa hailstorm, doon sa plague number 7, sinabi ni Pharaoh, I have sinned this time. Sinabi niya, I have sinned this time. Ina-acknowledge niya ang kanyang pagkakasala, Exodus 9:27. Pero ganun pa din. Pagkatapos naman ng locust, yung plague number 8, sinabi na naman niya, I have sinned against the Lord. Exodus 10:16. Kaya sa bawat pagkakataon, bawat pagsisisi, bawat paglipas ng salot, anong nangyayari po? Lalong tumitigas ang puso ni Faraon. Pang-apat, ang layunin ng lahat ng ito ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Moses, Exodus chapter 9 verse 16, But indeed, for this purpose I have raised you up, that I may show you my power in you, and that my name may be declared in all the earth. Ang paghuhukom kay Faraon ay hindi walang kabuluhan. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa buong mundo. Hanggang ngayon po, sa tuwing binabasa natin ang kwentong ito, ay nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. So I urge you, kung meron po kayong pagkakataon, basahin niyo po ang chapter 4 to 14 ng Genesis. Ano po ang tamang konklusyon natin dito? Una, hindi ginawa ng Diyos si Faraon na makasalanan. Si Faraon ay matagal nang makasalanan. Ang Diyos ay pinabayaan lamang siya sa kanyang pagkakasala. Pangalawa, ang Diyos ay may kalooban sa pagpapatigas ng puso ni Faraon. Ito po ay tinatawag na predestination. Pangatlo, si Faraon ay may pananagutan. Siya ay nagkasala sa kanyang sariling kagustuhan. At pang-apat, ang Diyos po ay makatarungan sa paghatol kay Faraon. Siya ay nagtiis ng may mahabang pagtitiis bago pa niya igawad ang paghatol kay Faraon. So yan po, nakita natin kay Faraon yung eksaktong pakahulugan ng predestinasyon. May kalooban ng Diyos sa mga hindi pinili. Hindi dahil ginawa niya silang makasalanan, kundi hinayaan niya sila sa kanilang kasalanan. At doon, nagmumula ang paghatol ng Diyos. Ngayon, doon ba sa bagong tipan ay may ganito rin po bang circumstansya? Meron po doon sa Jude 4 at babasahin ko, For certain people have crept in unnoticed who long ago were designated for this condemnation. Ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord Jesus Christ. Pansinin po natin ang phrase, who long ago were designated for this condemnation. Ang salitang long ago were designated ay parehong salitang ginamit para sa predestination. Ibig sabihin, matagal na. Bago pa man sila ipinanganak, alam na ng Diyos ang mangyayari. Hindi nangangahulugan na ginawa silang makasalanan ng Diyos. Basahin din natin ang dulo ng talata. Sabi doon, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality. Sila po ay nagkasala. Ginamit nila ang biyaya ng Diyos bilang lisensya para magkasala. Ginamit nila ang Diyos na parang excuse para doon sa patuloy na pagkakasala. Sila po ay nagkaila
kay Kristo. Kaya ang punto dito, sila ay hindi ginawang makasalanan ng Diyos, kundi matagal nang alam ng Diyos na sila ay makasalanan. At matagal nang itinakda na sila ay hahatulan dahil sa kanilang sariling kasalanan. Ito po ang pagkakaiba kay Pharaoh. Pareho ang punto, iba ang ilustrasyon. Ang Diyos ay hindi nagugulat. Ang kanyang plano ay hindi nagbabago. So I hope na yung puntong yon ay naunawaan natin, lalo na itong paragraph 3, na ang Diyos ay pumili ng ilan sa buhay na walang hanggan at ang iba ay pinabayaan sa kanilang kasalanan. Ngayon naman po ang susunod na tanong, gaano katiyak ang pagpiling ito? Pwede bang magbago ang isip ng Diyos? Pwede bang mawala ang isang pinili? Well, dito sa paragraph 4 ng ating confession, sasagutin natin yan. Basahin ko lang. These angels and men, thus predestinated and foreordained, are particularly and unchangeably designed, and their number so certain and definite. Ulitin ko. And their number so certain and definite that it cannot be either increased or diminished. Sa Tagalog, ang mga anghel at taong ito na gayong itinakda ay itinalaga ay partikular at hindi nagbabagong pagtatalaga. Ang kanilang bilang ay tiyak at hindi nadadagdagan o mababawasan pa. Ano po ang pakulugan ng particularly and unchangeably dito sa ating confession? Una, ang salitang particularly, ang Diyos ay pumili ng partikular na individual. Ikaw, ako, bawat isa sa kanyang mga anak ay kilala niya ng personal. Pangalawa, ang salitang unchangeably. Ibig sabihin, ang desisyon ng Diyos ay hindi na po nagbabago. Walang makakapag-alis ng isang pinili mula sa aklat ng buhay. Ganito ang pahayag ulit ni John Knox tungkol dito. There is no way more power to build and establish faith than when we hear and undoubtedly do believe that our election consisted not in ourselves, but in the eternal and immutable good pleasure of God. Then only is our salvation in assurance when we find the cause of the same in the bosom and counsel of God. Sinasabi po ni John Knox, hindi tayo magkakaroon ng tunay na katiyakan kung ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating sarili. Ngunit kung ito ay nakasalalay sa eternal and immutable good pleasure of God, sa makatuwid, tayo po ay ligtas. Tingnan natin ngayon ang dalawang talata sa Biblia bilang reference natin dito sa paragraph 4. Una, sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, but God's firm foundation stands, bearing this seal. The Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Pansinin natin yung unang bahagi. Sabi dito, God's firm foundation stands. Ibig sabihin, ang pundasyon ng Diyos ay matatag na. Hindi po ito gumuguho, hindi po ito natitinag, hindi rin po ito nagbabago. Ano man ang nangyayari sa ating mundo, kahit tayo ay nagkulang, kahit tayo ay magkukulang o nag-aalinlangan, ang pundasyon ng Diyos ay patuloy na nakatayo pa rin. At ang pundasyong ito ay may dalawang tatak na binabanggit din dito. Tatak o isang selyo na may dalawang bahagi. Una, the Lord knows those who are His. Ang salitang knows sa Greek ay ginosko. Hindi ito simpleng alam lang ng Diyos kung sino yung mga taong ito, kundi alam niya ito in a personal way. Matalik, mapagmahal na kaalaman. Gaya ng isang ama na kinikilala niya ang kanyang anak. O gaya ng mag-asawa na kilalang-kilala nila ang isa't isa. Ibig sabihin, hindi lang alam ng Diyos na may mga taong siyang pinili, kundi kilala niya sila isa-isa, by names, na merong pagmamahal. Ikalawang bahagi ng selyo o yung tatak, sabi dito, let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity.
Ito naman po yung ating responsibilidad bilang mga pinili. Hindi pwedeng sabihin lang natin na pinili ako ng Diyos. Kaya kahit magkasala ako ay okay lang. Mga kapatid, hindi po ganun. Ang selyo o ang tatak ay may dalawang panig po. Una, ang katiyakan na kilala tayo ng Diyos. At pangalawa, meron po tayong pananagutan. Pananagutan na hindi kailangan tayong magkasala. Na kailangan tayo ay lumayo sa kasalanan. Ang mabuti dito, mga kapatid, itong ating pinag-uusapan, hindi nauuna ang isa kaysa sa isa. Hindi pwedeng piliin mo lang ang unang bahagi at kalimutan mo ang ikalawa. Hindi rin pwedeng gawin mo lang ang ikalawa nang walang katiyakan na kilala ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos, kaya kailangan lang na lumayo ka sa kasalanan. At dahil lumalayo ka sa kasalanan, lalo mong patunayan na ikaw ay sa Kanya. Ito po ang nagbibigay sa atin ng katiyakan, mga kapatid. Ang pundasyon ng Diyos ay matatag, hindi ito nakasalalay sa ating kahinaan, kundi sa Kanyang katatagan. Ang pangalawang text, John chapter 13 verse 18, ito po ay nagpapakita naman ng pagpili sa isang partikular. Sabi dito, I am not speaking all of you. I know whom I have chosen. But the scripture will be fulfilled. He who ate my bread has lifted his heel against me. So dito po, si Jesus ang nagsasalita sa kanyang mga alagad during sa kanilang hapunan. At dito kasama si Judas. Una, sabi ng Diyos, I am not speaking all of you. Hindi lahat ay naririto, hindi lahat na naririto ay tinutukoy niya. Doon sa kanilang hapunan, hindi lahat ay tinutukoy ng Diyos. Meron pong pagkakaiba sa kanila. Pangalawa, sabi niya, I know whom I have chosen. Again, ang salitang know ay muli yung Greek term na ginosko. Hindi simpleng kaalaman. Ito ay kaalaman ng pagpili at pagmamahal. Ibig sabihin, alam na ni Jesus kung sino ang nasa sa kanya. Pangatlo, he who ate my bread has lifted his heel against me. Ito, ang tinutukoy ay si Judas. No? Si Judas ay kumakain kasama ni Jesus. Very close po sila sa isa't isa, kaya nga naging magkakasama sila sa hapunan na yon. Ngunit, unfortunately, hindi po pinili si Judas. Ano po ang mahalagang punto dito? Hindi po nagkamali si Jesus, mga kapatid. Hindi siya nagkamali nang piliin niya si Judas bilang apostol. Alam niya na bago pa ang lahat kung sino ang sa kanya at kung sino ang hindi. So ito ang ibig sabihin ng particular doon sa paragraph 4. Ang partikular na pagpili, hindi lang grupo ang pinili ng Diyos, kundi ang partikular na tao. Isa-isa, alam niya by names. At dito, hindi dahil pinili tayo by names, kailangan hindi po tayo mabahala. Kung ikaw ay kanya, alam niya ito. Hindi kanya nakakalimutan. Hindi kanya bibitawan. Bago tayo dumako sa panghuli sa ating aplikasyon, nabanggit po dito sa paragraph 4 na kasama rin natin sa predestinasyon ng mga anghel. So hindi lang po ang sangkatauhan, hindi lang mga tao, kundi dito nga sa binabanggit sa 1 Timothy 5:21, sinasabi ni Pablo, I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus and of His chosen angels. So, may mga elect din na anghel, mga anghel na pinili ng Diyos na mananatiling banal. Hindi sila nahulog na kasama ni Satanas. Ang bilang nila, kapwa ng mga piniling anghel at ng mga nahulog sa anghel ay tiyak din. Hindi po nagbabago. So bakit po ito nababanggit? Well, nababanggit po ang pagka-elect sa mga anghel upang makita natin ang predestinasyon ay hindi lamang para sa mga tao. Ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Diyos para sa kanyang buong nilikha sa langit at sa lupa.
Ngayon po, pagtapos nating maunawaan ang mga talatang ito, alam na natin kung ano ang tinuturo ng kasulatan. Ngunit ang tanong, paano natin ito gagamitin sa ating buhay? Hindi po tayo nag-aaral ng doktrina para lumaki ang ating ulo. Hindi tayo nag-aaral para magbago ang ating puso na lumayo at maging hardened heart, kundi mabago ito at ating maipamuhay. Tingnan natin ang mga practical na aral na direktang nanggagaling sa mga diniscuss natin na mga talata. Una, hope in God's preparation. Matthew chapter 25 verse 34, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Ang salitang prepared po dito ay past tense. Tapos na. Hindi na kailangang hintayin. Bago pa man tayo pinanganak, inihanda na ng Diyos ang ating kaligtasan. Hindi siya nag-aantay na makita pa kung sino ang unang maniniwala o unang magtitiwala. Sabi ni John Knox, ang doktrinang ito ay kinakailangan upang tayo ay mapuspos ng paghanga sa kabutihan ng Diyos. Paano natin ito gagamitin? Kung tayo po ay nag-aalala, tandaan natin inihanda na ng Diyos ang ating kinabukasan. Kung tayo ay natatakot, tandaan natin alam na ng Diyos ang wakas mula pa sa simula. Hindi po tayo aksidente. Ang buhay natin ay hindi aksidente. Hinanda na ng Diyos bago pa man nilikha ang mundo. Kaya wala tayong ibang gawin kundi ang magtiwala lamang po sa Kanya. Pangalawa, security in God's foundation. 2 Timothy 2:19, pansinin po natin, the firm foundation of God stands. Ang salitang stands ay nasa present tense, nasa kasalukuyan. Ito po ay nagpapatuloy. Sabi nga ni John Knox, there's no way more proper to build and establish faith than when we hear that our election consisted not in ourselves, but in the eternal and immutable good pleasure of God. Huwag po tayong matakot na baka tayo ay mahulog. Ang pundasyon po natin ay matatag na sapagkat ito ay hinahawakan ng Diyos. Pangatlo, assurance of being known by God. Katiyakang kilala na tayo ng Diyos. John 3, chapter 13 verse 18, I know the ones I have chosen. Again, ang salitang know sa Greek word ginosko, personal, matalik, mapagmahal na kaalaman ang ibig sabihin nito sa Greek. Totoo naman po, may mga pagkakataon nagtatanong tayo sa Panginoon. Panginoon, naririnig mo pa ba ako? Panginoon, nakikita mo pa ba ang hirap ko? Pero sa mga pagkakataon na yun, mga kapatid, hindi kailangan na mahabang paliwanag sa atin. Ang kailangan natin ay ang katiyakan. At eto nga ang katiyakan natin. Kilala tayo ng Diyos. Hindi niya tayo nakakalimutan. Hindi niya tayo pababayaan. Si Jesus mismo ang nagsabi, kilala ko ang aking mga pinili. Sa Isaiah chapter 49 verse 15, sabi doon, can a woman forget her nursing child, that he should have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, yet I, God, will not forget you. John Owen said, we must learn to wait, not with murmuring, but with submission, for the Lord governs all things. Ang ikaapat, God-centered worship. Pagsambang nakasentro lamang sa ating Diyos. Ephesians chapter 1, 5-6, He predestined us for the adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. Ang salitang praise po dito ay ang purpose ng lahat ng ito. Hindi po ito basta resulta lang. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito. Saan? To the praise of His glorious grace. Bakit may predestination, mga kapatid? Bakit may pagpipili? Bakit may kaligtasan? Hindi po para sa atin yon. Hindi para sa ating kapurihan. Hindi para sa ating kaluwalhatian. Ang layunin ay ang kapurihan ng Diyos. Ang kanyang biyaya ang dapat purihin. Ang kanyang katarungan ang dapat nating purihin. That we may be ravished in admiration of God's eternal goodness and so moved to praise Him as appertain.
Yan po ang pahayag ni John Knox. Kaya ang tamang tugon natin sa doktrinang ito, hindi yung pagmamataas, hindi yung nakikipagtalo, hindi yung ibig sabihin, ako naiintindihan ko to, mas matalino ako kaysa sa iba. Hindi po ganon. Ang tamang tugon ay pagsamba. Lumuluhod tayo sa harapan ng Diyos at sinasabi natin, O Panginoon, hindi ko alam kung bakit ako ang pinili mo. Hindi ko alam kung bakit ako ang minahal mo. Pero salamat, Panginoon, sa iyo po ang kaluwalhatian. Bago po tayo magtapos, balikan ko lamang yung ating mga pangunahing punto sa araling ito. Sa paragraph 3, sinasabi natin doon, ang Diyos ay pumili ng ilang tao ng mga anghel sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo, sa kapurihan ng kanyang maluwalhating biyaya. Ang iba naman ay pinabayaan sa kanilang kasalanan, sa kapurihan ng kanyang maluwalhating katarungan. Pangalawa, dun sa paragraph 4, ang mga itinakda ay partikular at hindi nagbabagong itinalaga. Ang kanilang bilang ay tiyak at hindi magbabago. At pangatlo, yung 4 na aplikasyon natin. Una, paghahasa sa paghahanda ng Diyos. Pangalawa, katiyakan sa pundasyon ng Diyos. Pangatlo, katiyakan kilala ng Diyos. At pang-apat, pagsambang nakasentro lamang sa Diyos. So ang tamang tugon, again, hindi pagtatalo, kundi pagtitiwala at pagsamba. So diyan po nagtatapos yung ating maiksi lamang na pag-aaral. Kung meron po kayong nais na ipaglinaw pa, kung meron po kayong nais na idagdag, we are free to ask po. Siguro may isang tanong lang, and then we will close in prayer. Paglilinaw? Dagdag? Meron po akong kasamang sasagot, si Brother John. Wala po. Dalawa lang po ibig sabihin yan. Naintindihan at hindi naintindihan. Wala na po. Sige, salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong kahabagan po sa amin na although physically ay maaring kami ay napagod, maaring nagdala ito ng malalim din na pag-iisip. Ang kaalaman lang namin, O Diyos, sa mga sandaling ito, kayo ang nagtatakda ng lahat. At sa inyong mayamang biyaya lamang, kami ay patuloy na umuusad, patuloy na lumalago. Kaya naman dalangin ko, Diyos, nang mayroong kapakumbabaan, tulungan nyo kami na sa aming pangunawa at sa aming patuloy na pag-aaral ay maging malinaw ito sa amin at ang kapurihan ay maibalik lamang namin sa inyo. Purihin ka, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.